Ngayon pong gabi, ang ating pong pag-uusapan, ang title ng ating pong message ngayong gabi is, Be on Fire for the Lord. Sa title pa lang, alam nyo na ako anong pag-uusapan po natin. Sabi dyan, Be on Fire for the Lord, o sa Tagalog, tayo po ay mag-apoy para sa Panginoon. Bagamat ang ating pong paligid ay malamig, dahil naka-aircon po tayo, pero dapat tayo po ay nag-aapoy. Ang apoy po ang nagbibigay ng liwanag. Ang apoy po ang nagbibigay ng init. Ang apoy ang nagbibigay ng enerhiya sa atin. Alam niyo po, one of the most important element in nature ay walang iba kundi ang apoy. Diba? Kasi ang apoy po ang nagdadalisay, ang apoy po ang naglilinis. Kaya nga po, ang nais ng Diyos sa Kanya pong mga anak ay hindi malamig. Ang nais ng Diyos sa Kanya pong mga anak ay hindi po lukewarm, yung malahininga. At ang nais ng Diyos sa atin, tayo po ay nag-aapoy. Nag-aapoy tayo sa pag-ibig sa Kanya, nag-aapoy tayo sa sigasig sa Kanya, nag-aapoy tayo sa devotion sa Kanya. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Mag-apoy po tayo. Kaya nga po sa ating pong teksto, na alam ko na pamilyan na kayo rito at nababasa niyo ito paulit-ulit, pero tandaan po natin ang salita ng Diyos kapag binabasa po natin ay lalo pong nagkakaroon ng kapangyarihan sa atin. Kahit ulit-ulitin po natin ito, paulit-ulit na ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa atin. Makikita po natin ito sa Acts chapter 2, verse 1 hanggang 4. Mga kapatid, basahin po natin ito sabay-sabay. Yung para po tayo po ay hindi nag-fasting, kundi tayo po ay kumain na ng 3 araw at 3 gabi. No? Ready? Basahin po natin ang Acts chapter 2, verse 1 hanggang 4. Ready? 1, 2, 3. When the day of Pentecost has fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Mga kapatid, mga minamahal, sa araw ng Pentecost, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng apoy. At alam niyo po, ang mga disciple po, nung panahon na yon, around 70 plus yung 12, ay talaga ang bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng tinatawag na dilang apoy. Nag-apoy po talaga sila. Alam niyo po, kung babasahin natin ng Acts chapter 2, makikita po natin doon, nung mag-apoy sila, nung mag-alab sila, nung sila po ay talagang nag-apoy para sa Panginoon, si Pedro po ay tumayo. At nung tumayo po si Pedro, siya po ay nangaral ng salita ng Panginoon. Doon sa mga taong nagtataka, bakit ang mga taong ito ay nagsasalita ng iba't ibang wika? At ang kalang wika na sinasabi ay hindi lamang basta wika, kundi yung ating mga wika na talagang angkop sa atin talaga nang galing. Aramaic, di ba? Yung Arabic. Kumbaga, talagang yung mga salita na yun na talagang magmula pa sa kanila pong mga ninuno. Nagtaka yung mga tao. At alam niyo po, si Pedro po ay nagsalita sa kanila, ipinangaral ni Pedro ang salita ng Diyos sa mga tao. Si Pedro na dating duwag, si Pedro na dating pabago-bago ng isipan, si Pedro na walang paninindigan, si Pedro, nung mag-apoy siya po ay nangaral sa salita ng Panginoon. Nangaral ng salita ng Panginoon. At alam niyo po, habang nagsasalita si Pedro, kung babasahin niyo po sa Acts chapter 2, habang siya po ay nagsasalita, yung mga tao, hinihiwa ang kanila pong puso. Hindi dahil sa sinasabi ni Pedro, kundi dahil sa gawa ng banal na Espiritu. At dahil po si Pedro ay nangaral, dahil siya po ay nag-apoy, nag-alab sa Panginoon, that day, 3,000 tao ang naligtas.
3,000 tao ang naligtas. That is why kagabi yung ating pong preacher na si Pastor Bong, sinasabi niya, pinagdidiinan niya na ang revival ay magmumula sa church. Tayo ang magdadala ng revival. Bakit po? Kasi nga po sa unang churches talaga, sa unang church talaga sa Book of Acts, ang revival ay dinala ng mga tao na kung saan nag-aapoy, nag-aalab para sa Panginoon. Na kung saan sila po ay nangaral ng salita ng Panginoon. Nagkaroon sila ng tinatawag na transformation ng kanilang buhay. Nagkaroon sila ng pagbabago ng kanilang buhay. At nang magkaroon sila ng pagbabago ng kanilang buhay, sa bawat pangangaral po nila, may mga sakit na gumagaling. May mga tao na inalihan demonyo, lumayas ang demonyo. Ang kanilang pong lugar ay talagang nagkaroon ng matinding pagbabago. Bakit po? Kasi nag-apoy yung mga sumasampalataya sa Panginoon. Nag-apoy sila para sa Diyos. Dahil ang banal na Espiritu ay bumaba sa kanila. Mga kapatid, mga minamahal, kaya po tayo nagpe-prayer and fasting. Hindi para tayo po ay magutom lang. Hindi para tayo po ay pasakitan ng ating pong sarili. Kaya po tayo nagkakaroon ng prayer and fasting para po tayo ay mag-apoy sa Diyos. Bakit po? Kasi kapag ang ating pong laman ay hindi po natin tinutugunan, ang Espiritu po natin ay lumalakas. Hindi ko sinasabi na hindi tayo dapat kumain. Ang sinasabi ko, dapat unahin natin ang ating Espiritu, unahin natin ang ating pong kalooban, ang ating pong pagkatao, bago po natin unahin ang ating pong sarili. Sapagkat kapag napalakas po natin ang ating pong sarili, napalakas po natin ang ating pong Espiritu, tayo po'y mag-aapoy at tayo po'y magdadala ng pagbabago sa buong mundo. Diba? Magdadala po tayo ng pagbabago. Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong paligid, makikita natin ang mga broken family, makikita po natin ang addiction, makikita natin ang corruption, makikita natin ang sexual immorality, makikita natin ang lahat ng uri ng kasalanan. Pero kapag nag-apoy tayo sa Panginoon, kapag ang dilang apoy, ang banal na Espiritu ay kumilos sa atin, ang lahat ng kasalanan at ang lahat ng kadiliman ay tatakbo sa ilalim ng lupa. Bakit po? Kasi hindi sila tatagal sa init, sa alab, sa liwanag ng banal na Espiritu. Kaya po tayo nagkakaroon ng tinatawag na prayer and fasting. Kaya po tayo talagang very hunger po tayo, talagang nagugutom po talaga tayo sa revival. Diba? Revival na tayo po ay mapukaw, tayo po ay manumbalik, tayo po ay lumakas, tayo po ay tumibay, tayo po ay bumalik sa Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit kagabi pagdidiinan po ni Pastor Bong, ang church ang magdadala ng revival. Ang church ang magdadala ng revival. Talaga naman ang church ang magdadala ng revival. At kailangan po natin maging maapoy, kailangan po natin maging maalab, kailangan po natin na tayo po ay talagang ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. At hindi lamang nananahan sa atin, kundi makapangyarihan kumikilos sa atin. Sa atin. Ngayon, bago po tayo dumako doon sa ating pong pag-uusapan, sa ating pong title, balikan po natin ating pong title. Sabi po doon, be on fire for the Lord. Ano bang ibig sabihin ng be? Bakit be? Ang ibig sabihin ng be means to exist, to live, to happen, to take place. Be. Ibig sabihin, nangyari na to, pero ito ay dapat mangyari ulit. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Kumbaga, nangyari na to sa unang church. Nangyari na to sa Book of Acts. Ito ay dapat nagpapatuloy sa ating pong kapanahunan at hindi tumitigil hanggang sa susunod na henerasyon ng ating lahi. Tayo po ay dapat nag-aapoy. Diba?
Kaya nga po ang Tagalog ng be ay maging or magpaka. Magpakatibay, magpakatatag, magpakalago, magpakarami, di ba? Yun ang ibig sabihin ng be, di ba? Ng be, di ba? O maging. Kasi nga, ang ibig sabihin ng be, ito po ay naganap na dati. Kailangan lang natin ulitin pang muli. Di ba? Ito'y kailangan maulit sa atin. Yung apoy ng banal na Espiritu sa atin. Yung apoy, yung alam na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa Diyos, kapag tayo po ay nag-aapoy, lahat ng bagay, lahat ng kasalanan ay nawawala. Kaya nga po sa Book of Acts, makikita po natin, napakadali sa kanila sa Acts chapter 2, madali sa kanila tumulong sa kapwa, madali sa kanila magbigay, madali sa kanila magpatawad, madali sa kanila ang makipaghalubilo sa mga tao. Bakit po? Kasi nga po, nawala ang tuon nila sa kanilang sarili at natuon ang kanilang sarili sa Diyos at sa kanilang kapwa. Ganun po ang ginagawa ng banal na Espiritu. Kapag tayo po ay nag-aapoy, kapag tayo ay nag-aalab, tutupukin ng apoy ang lahat ng bagay na hindi kalooban ng Diyos sa buhay natin. Diba? Tutupukin ng apoy ang lahat ng bagay na nagpapahina sa atin. Tutupukin ng apoy ang lahat ng bagay na hindi makakatulong sa atin para i-advance natin ang kalooban ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kailangan po natin mag-apoy. Kailangan po natin mag-alab. Ngayon, track back lang po tayo. Pag sabi kong track back, balikan lang po natin. Bakit ba nagkaroon ng Pentecost? Bakit nagkaroon ng Pentecost? Pag sinabing Pentecost, ito po yung pagbaba ng banal na Espiritu. Diba? Ito yung pagbaba ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng apoy. Yun yung Pentecost. Ngayon, bakit ba nagkaroon ng Pentecost? Kung babasahin natin ang Genesis chapter 6 verse 3. Mga kapatid, basahin po natin ito sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. Balikan po natin yung first sentence, no? Sabi po doon, And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever. Sabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi nasasamahan ang tao. Bakit po? Kasi nga, ang tao ay bumaksak sa kasalanan. At nung bumaksak ang tao sa kasalanan, nung bumaksak si Adan sa kasalanan, si Eva sa kasalanan, ang espiritu ng Diyos ay lumayo sa Diyos, ay lumayo sa tao. Bakit po lumayo sa tao? Kasi nga, ang tao ay naging napakasama. Kaya nga, after na magkasala si Adan at saka si Eva, the first sin was the tragic sin na nangyari. Pinatay ni Cain si Abel. Pinatay ng kapatid ang kanyang kapatid. Murder, jealousy, envy, kaagad ang unang-unang kasalanan na pumasok sa sangkatauhan. Bakit po? Kasi nga, umalis na ang Espiritu ng Diyos sa tao. Diba? Umalis na ang Espiritu ng Diyos sa tao. Kaya nga, ang Espiritu ng Diyos ay hindi kumilos sa tao. Nung magkasala si Eva at Adan, nanahimik ang Espiritu ng Diyos. Ang kumikilos lamang ay ang Ama. Ang Ama, kaya nga po kung mababasa natin sa Old Covenant, parang lagi ang nagsasalita ay ang Ama at ang Panginoon ay lagi pong nakahidden, ang mga Espiritu ay nakahidden. Bakit po? Kasi nga po, nanahimik po sila. Pero si Jesus Christ at ang Espiritu ay nandoon sa Old Covenant pa lang. Nasa Old Covenant pa lang, nandoon na ang Triune God. Nakuha po natin. Kung makikita po natin yan, makikita po natin habang tayo po nag-aaral sa tanong Panginoon, nandoon na ang Triune God. Diba? Nandoon na ang Triune God. Ngayon, nung ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao,
Siya po ay nahirapan, siya po ay pinako sa krus, siya po ay pinatungan ng koronang tinik, at siya po ay malapit ng mamatay. Kung babasa natin sa John chapter 19, verse 28 hanggang 30. Basahin po natin to sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on a hyssop, and put it to his mouth. 30, ito yung key verse po natin, in verse 30. So when Jesus has received the sour wine, he said, it is finished. Bowing his head, he gave up his spirit. Take note, ang ginamit na spirit dyan ay capital S. Hindi po siya small s. Meaning, Holy Spirit. Di ba? Sabi ng Panginoon, naganap na, tapos na, it is finished. Tandaan po natin ito mga kapatid, pag ang Panginoon ay nagsalita, hindi siya nagsasalita na siya lang mag-isa. Nung sinabi niya sa krus, sa passage sa isang Bible, na sabi niya doon, Father, Father, why thou you forsaken me? Ang kinakausap niya doon ay ang Ama. Nakuha po natin. Sinabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang kinakausap ng Diyos, ng Panginoon sa Kristo ay ang Ama. Pero sa tagpong ito, ang kinakausap ng Panginoon sa Kristo ay ang banal na Espiritu. Bakit po? Tandaan po natin, ang Panginoon sa Kristo po ay Spirit being. Ibig sabihin, Diyos na nagkatawang tao. Espiritu na kinuha ang katawan, pumaloob sa katawan ng tao. Nakuha po natin. Yun ang ibig sabihin ng Spirit being. And therefore, nung sinabi niya to na tapos na, it is finished, ang kinakausap niya yung kanya pong sarili, yung kanya pong Espiritu. And ang banal na Espiritu ay nanahan sa Panginoon Jesucristo dahil nung siya po ay bininyagan, di ba? Nung siya po ay binautismuhan, sorry for the word, binautismuhan. Sorry for the word po. Nung siya po ay binautismuhan, ay makikita po natin doon na ang banal na Espiritu ay bumaba sa kanya sa anyo ng kalapate. At ang sabi ng Ama sa kanyang anak, ito ang aking anak na kinalulugdan, sundin niyo siya. Diba? Kaya doon sa the baptism of Jesus Christ, makikita natin yung triune God. Nandun na yung triune God. Diba? At makikita natin sa krus, nandoon pa rin yung triune God. Bakit po? Dahil kinausap ng Panginoon sa Kristo ang Ama, sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? And then later on, sinabi niya, it is finished. Diba? It is finished. Ang kinausap niya ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. At dahil nasa kanya ang fullness ng banal na Espiritu, nasa Panginoon sa Kristo ang kabuuhan ng banal na Espiritu, noon siya po ay nawala ng hininga, yung kanyang laman ay nawala ng hininga, ang Espiritu ng Diyos ay lumabas. Muling kumilos ang banal na Espiritu. Nakuha po natin. Kaya nga mababasa natin sa passage sa isang Bible, sabi doon, sabi ng Panginoon sa Kristo, mas mabuti na ako ay umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi ninyo makikita o hindi nyo makakasama ang comforter, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya yung sinabi ng Panginoon yun, it is finished, ibig sabihin, iniriris niya, ibinigay niya ang Espiritu muli sa tao. Nakuha po natin, ang banal na Espiritu ay muling kumilos sa sangkatauhan. Bakit? Sa ginawa ng Diyos para sa atin. Yung kamatayan ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay, yun na nagbigay daan para ang banal na Espiritu ay muling kumilos. Diba? Sapagkat napatawad ang kasalanan at ang daan patungo sa Diyos ay naging maayos na
ang banal na Espiritu ay bumaba muli. Kumilos muli. Hindi bumaba, kumilos muli. Diba? Kumilos muli. Dahil nga, sabi ng Panginoon, it is finished. Diba? Kaya sabi doon, He gave up His Spirit. Diba? He gave up. Ibig sabihin, may pinagpasahan siya. Ibinigay niya sa tao ang kanyang Espiritu. Kaya, ang banal na Espiritu ang pinagmumulan ng apoy. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng apoy. Kadalasan, ang banal na Espiritu ay kumikilo sa pamagitan ng apoy. Nagpapakita siya sa pamagitan ng apoy sapagkat ang apoy, ito po ay sumisimbolo sa presensya ng Panginoon. Ang apoy ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag may apoy, nandoon ang banal na Espiritu sapagkat ang apoy ay mula sa banal na Espiritu. Nakuha po natin mga kapatid, ang apoy ay mula sa banal na Espiritu. Pero ang tanong po ngayong gabi, how can we be on fire for the Lord? Paano ba ako? Wag muna po yan. Yung muna pong tanong. How can we be on fire for the Lord? Paano po ba tayo magiging maapoy para sa Diyos? Diba? Paano po ba tayo magiging maapoy? Kasi, ang gustong-gusto po natin na tayo po ay maging maapoy. Ang tanong, paano ba ako magiging maapoy para sa Diyos? Ang unang-unang dapat po natin tandaan para tayo po maging maapoy sa Panginoon ay be fully obedient to the Lord. Maging buo ang atin pagsunod sa Panginoon. Basahin po natin ulit yung teksto natin. Hindi po yung teksto po natin. Kung mababasa po natin sa Acts chapter 1, bago po kasi nagkaroon ng Acts chapter 2, meron pong Acts chapter 1. Tama? Diba? At kaya nagkaroon ng Pentecost dahil nandoon po yung Acts chapter 1. At doon sa Acts chapter 1, nandoon po yung katotohanan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na Pentecost. At doon kakaroon ng kasagutan yung ating pong tanong, paano ba ako mag-aapoy? Kaya nga sa Acts chapter 1, verse 4, may mababasa po kayong ganito. Basahin po natin ito. Ready? 1, 2, 3. And being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you have heard from me. And being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem. Ito pong tagpong ito ay muli niyang nabuhay ang Panginoon Jesucristo. At ang sinabi niya sa mga alagad, about 70 person, mahigit 70 person na tao, sabi niya, huwag kayong umalis sa Jerusalem. Diba? Huwag kayong umalis sa Jerusalem. Yun ang unang-unang sinabi ng Panginoon nung muli siyang mabuhay. Sabi niya sa mga alagad, huwag kayong umalis sa Jerusalem. Para po tayo mag-apoy, para po tayo ay mag-alab sa Panginoon, kailangan tayo po ay fully obedient sa Panginoon. Pag sinabi niyang, huwag kang umalis sa Jerusalem, huwag kang umalis sa Jerusalem. Diba? Huwag kang umalis sa Jerusalem, sapagkat doon bababa ang apoy ng Diyos. Doon bababa ang kapangyarihan niya. Doon bababa ang kanyang presensya. Mga kapatid, mga minamahal, pag sinabi ng Diyos, sundin po natin kaagad. Pag sinabi ng Diyos na mag-evangelize ka, mag-evangelize ka. Pag sinabi ng Diyos na mag-pray ka, mag-pray ka. Pag sinabi ng Diyos na mag-tithes ka, mag-tithes ka. Pag sinabi ng Diyos na magpatawad ka, magpatawad ka. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay magpakumbaba, magpakumbaba ka. Sapagkat ang kailangan ng Diyos sa atin ay ang pagsunod. We must be fully obedient to the Lord. Diba? Pastor Arnel, wala naman ako nakita. Lahat naman ng nasa Bible, halos sumuway sa Panginoon. Totoo naman talaga. Si David sumuway sa Panginoon. Si
Si Abraham, sumuway sa Panginoon. Maraming mga lalaki ng Diyos na sumuway sa Panginoon. Pero ang perfect example po natin ng obedience ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesukristo mismo. Basahin po natin. Basahin po natin ang Hebrews chapter 5, verse 6 hanggang 9. At tutunayan po natin na ang perfect example ng obedience ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesukristo. Sabi po doon, basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Sandali lang. Balik po natin. Though he was a son. Sino pong tinutukoy dyan? Sino po? Si Jesus, di ba? Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. He learned obedience by the things he suffered. Hindi kaagad naging masunurin ang Panginoon. He learned, sabi niya, he learned, the Bible say, he learned obedience by the things which he suffered. Nag-struggle din ang Panginoon dahil siya po ay nasa laman. Nag-struggle din po siya sa pagsunod sa kanyang Ama. Pero natutunan niyang buong pusong sumunod sa Diyos. Buong pusong sumunod sa Ama. In verse 9, sabi doon, and having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. Being perfected. Tandaan po natin to. Hindi ka magiging progresibo at hindi ka magiging perpekto kung hindi ka marunong sumunod. Diba? Kung gusto mong mag-apoy, kung gusto mong mag-alab, kung gusto mo na ikaw ay pananghanan ng banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ay hindi umalis sa iyo, kailangan matutunan po natin yung full obedience to God. Hindi partial, hindi half, kundi full obedience kay Lord. Diba? Si Lord ay hindi tumatanggap ng 50%, neither 99%. Tumatanggap na siya ng 100%. Full obedience sa Kanya. Diba? Kaya ang mga unang church, ang Church of Acts, ang Acts, sa Book of Acts, ang church sa Book of Acts ay sila po ay nag-apoy, nag-alab, dahil sila po ay sumunod sa Diyos. Sila po ay hindi umalis sa Jerusalem. Hindi po sila umalis sa Jerusalem. Tayo po dapat maging masunurin din tayo. Ang anak dapat maging masunurin sa magulang, di ba? Ang estudyante ay dapat maging masunurin sa kanyang teacher, di ba? Kumbaga, ang buhay po natin mga Kristiyano ay ang pagsunod. Pagsunod sa Diyos, at pagsunod sa halimbawa ng mga tao na kung saan nagbibigay ng halimbawa sa atin na susundan po natin. Di ba? Kasi yun po talaga. Kaya nawawala ang apoy sa atin dahil tayo po ay kuminsan, kundi man kadalasan, ay sumusuway. Di ba? Sumusuway. Kailangan po tayong maging fully obedient to God. Pangalawa, be expectant for the works and move of God. Be expectant for the works and move of God. Mababasa po natin sa Acts chapter 1, verse 4. Sabi po doon, and being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Tandaan po natin, ang Pentecost po ay hindi nangyari sa chapter 1. Ang Pentecost po ay nangyari sa chapter 2. Ibig sabihin, marami pang araw, marami pang panahon bago dumating ang apoy ng Banal na Espiritu sa mga alagad. At kailangan nilang maghintay. Diba? Kailangan po nilang maghintay. At kapag ikaw ay naghihintay, you are expecting something. Nakuha po natin. Kaya nga po, dapat maging expectant po tayo sa gawa ng Diyos
sa buhay po natin. Di ba? Maging expectant po tayo. Alam niyo po ganito, no? Kung nais natin ang transformation, kailangan expect po natin transformation. Kung gusto natin mawala ang corruption sa ating pong bansa, expect po natin na mawawala ang corruption sa ating pong bansa. Kung gusto natin malutas ang lahat ng problema sa ating pong paligid, kailangan magkaroon tayo ng expectation na malulutas lahat ng bagay sa ating pong paligid. Diba? Kasi nga po, kapag hindi tayo nag-expect sa gawa at pagkilos ng Panginoon, hindi tayo mag-aapoy. Hindi tayo mag-aalab. Bakit? Kasi nga, wala naman tayong inaasahan. Wala naman nagmo-motivate sa atin. Wala naman nagpapalakas ng loob sa atin. Pero yung mga alagad, hindi po sila umalis ng Jerusalem. Bakit? Kasi yung pangako ng Diyos, inasahan nila. Yung pangako ng Diyos, inasahan nila. Nag-expect sila sa Diyos. Na ang Diyos ay gagawa, ang Diyos ay kikilos, di ba? Ang Diyos ay makapangyarihan na walang imposible sa Diyos. Di ba? Walang imposible sa Panginoon. Luke 1:37 sabi doon, with God, nothing is impossible. Di ba? With God, nothing is impossible. And therefore, dapat in-expect po natin na walang imposible sa Panginoon. In-expect po natin na ang Diyos ay gagalaw, ang Diyos ay kikilos. Kapag ikaw ay nagsalita, libo-libong tao ang tatanggap sa Panginoon. Kapag ikaw ay humakbang, ang mga tao makikita nila na si Kristo ay nasa buhay mo. Kapag ikaw ay gumawa, nakikita nila na yung pagpapakumbaba ni Kristo ay nasa iyo. Diba? Ang pagpapakumbaba ni Kristo ay nasa iyo. Mga kapatid, mga minamahal, ang apoy ay binibigay sa atin ng Panginoon. Pero kailangan bago tayo mag-apoy, expect po natin na may gagawin ang Diyos. Diba? Pastor Arnel, ilang taon na ba tayo nagpe-pray? Ilang buwan na ba tayo nagpe-pray and fasting? Ilang taon na ba tayo? Pangalawang taon na yata itong prayer and fasting natin na to. Pero parang walang nangyayari. Parang walang pagkilos ang Panginoon. Parang kung gano'n ang lagi pong iniisip po natin, mga kapatid, hindi tayo mag-aapoy, hindi tayo mag-aalang. Bakit po? Wala tayong ine-expect sa Diyos. Wala tayong ine-expect na pagkilos niya, wala tayong ine-expect na gawa niya, di ba? Nagawa niya. Kaya nga po kung babasa natin sa Psalms 145, verse 15 hanggang 16. Basahin po natin ito sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. The eyes of all look expectantly to you, and you give them their food in due season. Verse 16. You open your hand and satisfy the desires of every living thing. Diba? Of every living thing. Diba? Kung babasahin po natin ito, sabi doon, the eyes of all who look expectantly to you. Diba? Expectantly to you. Kapag itinuon natin ang ating po mga mata sa Panginoon at naghintay tayo sa Kanya, expectin po natin na merong gagawin ang Panginoon. Meron siyang gagawin. Kaya yung mga alagad, naghintay po sila. Naghintay po sila. Hindi po sila umalis ng Jerusalem, kundi sila po ay naghintay sa Jerusalem. Kumilo sila, gumawa sila, naghintay po sila. Bakit po? Kasi nga, they expect the move of God. Kaya po, to expect is to show the deepest measure of your faith. Ang expectation po, ito po yung malalim na sukat kung hanggang saan yung ating pong pananampalataya. Diba? Kapag tayo po ay umaasa, ibig sabihin, tayo po ay nananampalataya. Diba? Kapag hindi ka umaasa, ibig sabihin, wala kang pananampalataya. Diba? Wala kang pananampalataya. Pangatlo, una, fully obedience to the Lord. Pangalawa, be expectant. Be expectant for the works and move of God. At pangatlo,
Be consistent in your relationship with God. Be consistent in your relationship with God. Mababasa po natin sa Acts chapter 1 from 12 to 14. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olive, which is near Jerusalem, a seventh-day journey. And 13. And when they have entered, they went up into the upper room where they were staying, Peter, James, John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. Verse 14. These all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary the mother of Jesus and with his brother. And sabi sa verse 14, these all continue with one accord. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ng continue, ano ibig sabihin ng continue po? Nagpapatuloy. Diba? Nagpapatuloy. Para po tayo ay para ang apoy ng Diyos ay maranasan po natin at muli po natin maranasan ang pag-aapoy mula sa Panginoon, kailangan po tayong maging tuloy sa ating pong relasyon sa Diyos. Kung ano yung ginagawa po natin, huwag po natin tigilan. Magpatuloy po tayo. Diba? Magpatuloy po tayo. Kaya nga po noon, first day po natin, diba? Yung tinalakay ni Pastor Joseph ay intimacy. Kasi ang intimacy po, dinidesire po natin na ang Diyos at ikaw ay maging isa. Magkasama kayo lagi ng Diyos. At yung desire na yon ay talagang napakatindi at napakagandang desire, di ba? Pero paano mangyayari yung desire na yon, yung intimacy na yon? Kailangan araw-araw ay nakikipag-usap ka sa Panginoon. Araw-araw ay nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Araw-araw, ikaw ay sumasamba sa Diyos. Araw-araw, ikaw ay sumusunod sa Diyos. Diba? Consistency. Ang intimacy po at ang consistency ay related sa isa't isa. Diba? Kung gusto mo talaga maging intimate ang relationship mo sa Panginoon, kailangan palagian. Kaya nga ibig sabihin ng consistency, ito po ay palagian. Diba? Palagian. Diba? Palagian natin ginagawa. Kumbaga, habit na natin to. O sa madaling salita, buhay mo na to. Diba? Buhay mo na. Diba? Buhay mo na ang sumunod sa Diyos. Buhay mo na ang mag-expect sa Panginoon, manampalataya sa Diyos. Buhay mo na ang relasyon mo sa Diyos. Diba? At doon ka nag-aapoy, doon ka nag-aalab. Nung ginawa ng mga alagad ito, saka nangyari yung Pentecost sa chapter 2. Diba? Sa chapter 2. Punahin po ninyo, basahin po natin ulit yung Acts chapter 2 verse 1. When the day of Pentecost had fully come. Take note when the day of Pentecost had fully come. Fully come. Ibig sabihin, naghintay talaga ang Espiritu ng Diyos bago niya ibinuhos ang kanyang kapangyarihan. Anong hinintay niya? Makita niya yung pagsunod, makita niya yung pag-expect, makita niya yung relasyon ng mga believers sa Diyos. Di ba? When the day of Pentecost has fully come. Fully come. Tandaan po natin, ang apoy ng Diyos, ang pag-aalab at pag-aapoy ng Diyos ay darating at darating po. Hindi po pwedeng madili, hindi po pwedeng hindi dumating ang pag-aapoy ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay hindi mapipigilan. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi po pwedeng pigilan sapagkat makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu. Habang lumalapit po ang ating po mga worship
Tim? Nais ko po tayong lahat ay tumayo. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po aksidente ng first day ay intimacy, protocol of intimacy, ang pinangaral ng ating pong pastor na si Pastor Joseph. Bakit po? Kasi kailangan na tayo po ay maging intimate sa relationship natin sa Panginoon. Kailangan kasi ang apoy ng banal na Espiritu ay maranasan po natin inside out. Ibig sabihin, para tayo ay mag-apoy, mag-alab, maging intimate, i-desire po talaga natin ang Diyos sa buhay po natin. At kagabi po, narinig po natin yung pangaral ng ating pong pastor, sa Pastor Bong. Ano sabi doon? Na ang church at ang Panginoon, ang iglesia ng Diyos at ang Panginoon. Doon pinakita na ang nagdadala ng revival, sa buong mundo ay walang iba kundi ang kanyang iglesia. Kaya nagkaroon ng signs and wonders na ang lahat ng sakit ay gumaling, ang lahat ng mga himala ay nangyari. Bakit po? Kasi nga po ang iglesia ay nag-apoy, nag-alab, kumilos, gumalaw, ipinangaral ang salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi nga po ang iglesia, tayo po, ay naging maalab na sa ating prayer room. Naging maalab na tayo sa ating secret place. Naging maalab na tayo sa ating pong inner chamber para sa Panginoon. At dahil doon, tayo po ay lumabas na. Lumabas na tayo para ipangaral, ituro ang salita ng Panginoon para mag-alagad. At sa ating pong pag-aalagad, kailangan makita yung mga signs and wonders na makita ng mga tao na merong himala. Diba? At ngayong gabi, napakinggan po natin yun, be on fire for the Lord. Bakit po? Kasi yung apoy, yung alab, yung pag-aapoy, yung pag-aalab ay hindi dapat mawala sa atin. Hindi po dapat mawala sa atin. Na kung anong ginagawa mo sa private life mo, gagawin mo sa public life mo. At kung anong ginagawa mo sa public life mo, dapat ito ay nagpapatuloy at nagpapatuloy at nagpapatuloy at nagpapatuloy. At kailangan mo ang apoy ng Diyos para ikaw ay magpatuloy. Kailangan mo ang apoy ng Diyos para ito ay mapagpatuloy. Kaya mga kapatid, mga minamahal sa gabing ito, hingiin po natin ang apoy ng Diyos. Na tayo po ay mag-apoy, mag-alab. Sa ating secret place, dapat tayo po ay nag-aalab. Sa ating private life, sa ating prayer time, sa ating devotion, dapat tayo po ay nag-aalab. Para pagdating natin sa iglesia, tayo po ay maalab. At pag lumabas tayo ng iglesia, higit tayong maalab. At kahit saan tayo magpunta, tayo ay nagiging maalab. Bakit po? Kasi nga po, ang apoy ng banal na Espiritu ay nasa atin. Ang apoy ng banal na Espiritu ay nasa atin. Hallelujah. Oh, shikila. Amin Ama, sa pangalan po ng Panginoon Jesus, o Banal na Espiritu, kami po'y lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba, O God. Dalangin po namin, O God, siyasatin po kami, O God. Siyasatin mo, O God, ang aming isipan. Siyasatin mo, O God, ang aming puso. Siyasatin mo, O God, ang aming pong kalooban, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapukaw, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapukaw ang aming espiritu, O God. Mapukaw, O God, ang aming pong kaluluwa, O God.
na kami, O God, ay manumbalik, O God, sa panalangin sa iyo, O God. Na kami po, Panginoon, ay manumbalik, O God, sa amin pong unang pag-ibig, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay talagang araw-araw lumalapit sa iyo, O God. Araw-araw, Panginoon, sumasamba sa iyo, O God. Araw-araw, Panginoon, nagbabasa, nagdinilay-dilay ng iyong salita, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, O God, even ang amin po mga pamilya, Panginoon, ay huwag magsawa, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon. Huwag magsawa, Panginoon, na dumulog sa iyo, O God. Manampalataya kami sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo, O God, ang bawat isa na narito, Panginoon, na sumunod sa iyong pinagagawa sa amin, O God. Maging masunurin po kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Na kung ano ang nabasa namin sa iyong salita, Panginoon, gawin po namin sa amin pong buhay, O God. Kung ano ang ibinulong mo sa amin pong tenga, Panginoon, gawin po namin ng madalian, Panginoon. Kung ano ang sinabi mo sa amin, Panginoon, ito po, O God, ay mapangyari po namin kaagad, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na ipangaral, O God, ang iyong salita sa lahat ng tao, Panginoon. Ipangaral namin, O God, ang iyong salita, Panginoon, sa amin pong pamilya. Ipangaral namin, O God, ang iyong salita, Panginoon, sa amin pong mga mahal sa buhay. Ipangaral namin ang iyong salita sa amin pong mga kapitbahay. Ipangaral po namin, O God, ang iyong salita, Panginoon, sa amin pong mga kamag-anak, Panginoon. Ipangaral po namin, O God, ang iyong salita, Panginoon, sa aming community, O God. Ipangaral po namin, O God, ang iyong salita sa aming bayan, O God. At ipangaral po namin, O God, ang iyong salita, O God, hanggang sa iba't ibang dako ng daigdig, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang kami taga-upo, Panginoon. Hindi lamang kami maging taga-masid, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. Kundi kami ay gumalaw, sumabay sa makapangyarihan, pagkilos mo sa buhay namin, O God, at sa iglesyang ito, Panginoon. Hosea. Panginoon, basagin mo, God, ang iyong mga anak, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, ang aming buhay, O God, ay mabasag, O God, sa iyong pong presensya, O God. At kami, O God, ay buuin mo, O God, sa iyong pong presensya, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang katigasan ng ulo, O God, ay mawala sa aming pong buhay, O God. Ang katigasan ng puso, Panginoon, ang pagsuway sa iyo, Panginoon, ay mawala, Panginoon. At kami, Panginoon, ay sumunod sa iyo, magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, mahabag ka sa iyong pong mga anak, Panginoon. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi po maging matigas ang aming ulo, Panginoon. Kaya may nakakita sa amin o wala, O God, mabuhay kami sa kabanalan, O God. Mag-isa man kami o nasa karamihan man kami, Panginoon, mabuhay kami na malinis, O God, ang aming isipan, ang aming puso, ang aming kalooban, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang kami, Panginoon, manatili, Panginoon, na naghihintay, O God, kundi kami, O God, ay gumawa, O God, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Gumawa kami, O God, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Gumawa kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O God. Oh, hallelujah. Lord, pag-apoyin mo kami, Panginoon. Mag-apoy, O God, ang iyong mga anak sa lugar na to, O God. Mag-apoy po kami, O God. Mag-apoy kami sa panalangin, Panginoon. Mag-apoy kami sa pagsunod sa iyong kalooban, O God. Mag-apoy kami sa pagbabasa, pag-aaral ng iyong salita, O God. Mag-apoy kami, O God, sa pagdadala ng mga tao patungo sa iyo, O God. Mag-apoy
mag-apoy kami, Panginoon, na mag-alagad, O God. Mag-apoy kami, Panginoon, para, Lord, tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong, Panginoon. Mag-apoy kami, Panginoon, na kami, O God, ay gamitin mo, O God, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. At sa aming bayan, Panginoon, gamitin mo kami, O God. Gamitin mo kami, Panginoon, para po, Lord, ang bansang ito ay magkaroon ng pagbabago, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ang layunin mo, Panginoon, ang layunin mo, Panginoon, ang kalooban mo sa amin, O God, ay magawa po namin, O God. Lord, yung purpose mo, O God, yung divine purpose mo, Panginoon, yung divine purpose mo, O God, mangyari sa buhay po namin, O God. Yung divine purpose mo, Panginoon, mangyari sa aming pong pamilya, O God. Yung divine purpose mo, Panginoon, mangyari sa iglesyang ito, Panginoon. Yung divine purpose mo, Panginoon, mangyari sa aming community, O God. Yung divine purpose mo, Panginoon, mangyari sa amin bayan, ang bansang Pilipinas, O God. Lord, tulungan mo po kami, O God. Lord, mag-apoy po kami, Panginoon. Pag-alabin mo po kami, Panginoon. Lord, tupukin mo, O God, ang aming pong buhay, O God. Tupukin mo po kami, Panginoon. Mag-apoy po kami, Panginoon. Mag-apoy po kami, O God. Lord, send your fire upon us, O God. The fire of the Holy Spirit, O God. The fire of the Holy Spirit, O God. Send the fire of the Holy Spirit, O God. The fire of the Holy Spirit, O God. Oh, say, the fire of the Holy Spirit, O God. Oh,
Your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire, Lord, your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire, your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire, your fire burns within me, burns within me with your fire. Abba, Father, O Lord Jesus Christ, thank you for the fire of the Holy Spirit, O God, within us, O God. Thank you for the fire of the Holy Spirit, O God. Lord, ang apoy, ang alab, ay hindi po mamamatay sa amin, O God, sapagkat ang Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa amin, O God. Gagawin namin, O God, ang kalooban mo, O God. Gagawin namin, O God, ang inuutos mo sa amin, O God. Gagawin po namin, Panginoon, ang nais mo sa amin, O God. Marami pong salamat, O God. Glory, honor, and power belongs to you, O God. Hallelujah. Oh, the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. Peace, love, and prosperity be with you always. May every step you take lead you into hope and success. In the name of Jesus Christ, amen.